Pinaigting po ng mga otoridad ang mga hakbang sa seguridad sa lungsod kasabay po ng isinasagawang malakihang pagtitipon. Partikular po dyan po sa Bangsamoro Government Center o BGC ngayong araw, Sir Nison. Nakantabay pa ang mga tauhan ng Philippine National Police. At iba pa pong sektor ng seguridad upang matiyak ang kaayusan, kaligtasan at maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar po ng pagtitipon. Sir Nisa, nagpatupad din po ng mga kaukulang traffic rerouting measures matapos po ang pagdagsa ng mga kalahok sa naturang aktibidad. Ayon sa mga otoridad, ang kanilang pagbabantay at koordinasyon upang matiyak na magiging mapayapa at maayos ang pagtitipon habang pinangangalagaan ang seguridad ng publiko. Mga ka-Sir Nisa at mga kabomba, mapalad po tayo ngayong umaga dahil makakasama po natin dito po ngayon sa ating programa. Ito pong si Police Lieutenant Rosel D. Evangelista, ang spokesperson po ng Cotabato City Police Office. Magandang umaga, Police Lieutenant Evangelista. Sir DJ Lexie po kasama niyo po. Hello, yes, Ma'am Lex. Magandang umaga po sa lahat at sa lahat pong na nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Yes, ma'am. Ma'am, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Kamusta naman po ang sitwasyon ng seguridad po dito po sa ating lungsod kasabay po ng malaki ang pagtitipon na ito? Yes, Ma'am Lex, tama po kayo. Nagkakaroon po tayo ngayon ng peace rally po, no? In relation po ito sa ikinandak po ng Bangsamoro Initiative for Peace, Progress, and Solidarity, no? And as we all know, lahat naman siguro naging abala na rin sa panahon ngayon because of sa ginawa pong peace rally ng ating mga kababayan po, no? So it was expected ng PNP na 100,000 po yung involved dito na participants, wherein ito pa galing sa iba't ibang stakeholders, community leaders, and women sectors and civil society, no, Ma'am Lex. But eventually yung ating PNP po, together with other security sectors po, no, as well as the local government po, as well as the BARM, no, government, ay nagkaroon po tayo ng comprehensive security plan, in relation dito. And ang pinakamahalaga po dito, yung safety and security po ng ating mga participants, as well as yung community natin. And yun nga po, meron lang tayong medyo konting pagtitiis at challenge. Ito po yung ating traffic management, Ma'am Lex, no? So ito po yung ating ngayon puspusang inaayos. Since it is a Monday, ito po yung time na marami pong pasukan, pumapasok na po yung mga kabataan sa eskwelahan, mga workers po. But we need to face this challenge at konting case lang po. At ang inyong kapulisan po, together with other sector po, ay nandyan po para umalalay po sa sitwasyon ngayon po. Opo. Ma'am, tanong ko lang din po, Ma'am Evangelista, ilan po ba ang nakadeploy po na kapulisan dito po sa particular nga po dyan po sa BGC? Yes, Ma'am Lex, yung ating na-deploy po dyan, as a whole na po yan, consolidated effort na po ng iba't ibang sector, as well as the security sector at LGU. Nasa 460 plus po tayo, na augmented po. So more than 460 plus, at maaari po itong aabot rin more or less 500 because of as of the situation, needed po talaga yung consolidated effort since marami rin po ang involved aside sa participants nitong ating peace rally, as well as po yung mga pag-assist natin sa ating komunidad na araw-araw na nasa daanan, Ma'am Lex. Opo. Ma'am, ano lang din po, expect naman po natin pag ganito pong may rally, traffic. So may mga traffic advisory po ba tayo o mga rerouting measures po na dapat pong malaman ng publiko? Actually, Ma'am Lex, as early as kaninang umaga po, yes, nag-announce po yung ating BARM government, sa kanilang mga employees, as well as yung ating local na pamahalaan, as well as kami po sa PNP na as early as possible dapat pumasok kayo sa trabaho. But as of now po, nagkakaroon po tayo ng rerouting wherein at it affects po yung mga PUBs natin as well as yung mga private vehicle na dadaan po papuntang ND Village. Wherein yung ating Governor Gutierrez ay pansamantalang nakasara po muna, and because of the giving way sa mga participants po ng peace rally. So kung sakali po kayo papasok ng
Cotabato City, mas advisable po na pwede rin po natin gamitin yung ating diversion road, no? Meron pong kahit paano access po tayo doon, ano? Kahit din po, Ma'am Lex. Ayan ma'am. Bali ma'am, huli na po no. Ayan ang inyo pong paalala sa mga kalahok po at sa general public habang isinasagawa po itong pagtitipon na ito ma'am. Yes, Ma'am Lex. Overall po, gusto lang po namin magbigay ng message sa lahat po. Ito pong Peace Rally ay isa pong symbolization ng unity and dialogue. Ano? So lahat naman po tayong mga Pilipino ay pinagbibigyan po na magbigay po ng ating boses kung ano po gusto nating ipahiwatig sa ating gobyerno. But as part of the government naman po na nagsisiguridad sa inyo at nagbibigay din ng peaceful assembly po. Sumunod lang po tayo sa mga patakaran ng ating kapulisan, no, na wherein meron pong alintuntunin tayo sa pagkakandak po nitong mga peace rally o pagpulong-pulong po, no. So, as of the rally list po, i-maintain lang po natin na disiplina at respeto po sa bawat isa. Particularly na lang din po, hinihingi namin yung respeto din na po natin sa ating kapwa mamamayan as well as sa mga ating kapulisan at sa mga ibang sektor na gumagawa ng paraan upang maging maayos po ang inyong inorganize na rally, no? And as well as sa organizer po, request po namin, tulungan niyo po ang inyong kapulisan, ano, na bigyan din po ng paalaala ang inyong mga participants in behalf of our also sa mga security sectors and as well as the LGU and BARM na okay po lang maglabas tayo ng saluubin but kailangan po rin natin irespeto yung mga ating rights ng ating mga kababayan din po na nasa daanan, ano. So i-avoid po natin Ma'am Les, no, paalala ko lang na bawal na bawal po yung magdala tayo ng mga bagay na maaring maka-endanger tulad ng mga baril o matutulis na bagay. Maging kalmado po tayo kapag nandyan po tayo ngayon sa rally. Magbigay lang po ng respeto, no? So yung mga gamit po natin, since nagsaan po yung mga tao, bantayan po natin. At sa ngayon po, kung mapapansin nyo Ma'am Lex, mainit po masyado, no? Nandyan po yung ating iba't ibang sector na nagbabantay din po. Purposely po, pag in case po meron pong needed medical assistance, andyan po agad. So, tubig lang po tayo, magsuot po tayo ng presong damit para maayos po, no? At sundin lang po natin yung mga patakaran po ng traffic natin, ano, ng CTTMCN at sila CE po, Ma'am Lex. Yan. Maraming salamat po, Police Lieutenant Rosaldi Evangelista. Ayan, nakuha na po namin ang mga impormasyong kinakailangan po namin at siyempre mga impormasyong kailangang malaman ng ating mga ka-Sir-Nation. Yes, Ma'am Lex, maraming salamat po. Hindi po Bawal City Director. Maraming salamat po.